sa Panginoon? Amen. Gising pa po kayo? Lahat ng tulog magsabi ng Amen! Oh, daming tulog. Yan. Kalabitin mo muna yung katabi mo. Sabi mo, huwag kang matutulog. Amen. So, praise the Lord po. Ayan. So, salamat po sa mga pastors po natin na ginagamit ng Panginoon para tayo ay paalalahanan. Amen po. Ayan. So, alam niyo po yung kwento doon sa 2 Chronicles chapter 20. Nagkaroon ng problema doon po kina Haring Josaphat. At nung time na nagkaroon ng problema, ang kagandahan, di agad sila pumunta doon sa tao. Ang una nilang nilapitan ng Panginoon. Sino po dito may problema? Amen. Ayan, so, kung gusto mo ng walang problema, sabi ni Pastor Boy, gusto mo pag-break kitang mamatay na? Ayan, alam niyo po, meron silang problema, gegerahin sila, didigmayin sila. Ayan, ang ginawa po nila nung hari, natusan niya yung bayan na mag-fasting. Dumulog sa Panginoon. Nagtanong sila anong gagawin. Alam niyo po, magaling na leader si Haring Josaphat. Bakit po? Kasi napasunod niya yung bayan eh. At alam niyo po, sila po ay nag-create ng ambience na kung saan malaya makakilos ang Panginoon. Anong ginawa nila? Fasting sila, dumulog sila sa Panginoon. Sinabi nila sa Lord yung ginawa niya noon, dinulog nila sa Lord yung problema. At nung time na nag-create sila ng ambience, na dapat doon makakilos ang Lord, ang Espiritu po ng Diyos ay bumaba sa lingkod niya. Kanino? Kay Jahaziel. At doon po, mula po noon, ginamit ng Lord yung lingkod na yon para sabihin sa kanila yung rema. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong kukwentuhan. Kasi kailangan ko marinig yung rema. Amen po. Hindi po natin alam sa pakikipagkwentuhan natin, hindi mo alam, sinasagot ka na pala ng Diyos. Mamimiss mo. Amen po. Kaya po, sa mga nagtuturo po sa atin dito, pakinggan po natin sila. Kasi maaaring sa divided seminar, sagutin tayo ng Panginoon sa mga katanungan natin, sa mga problema natin, sa mga pastors na nagtuturo dito. Amen po. Kaya nga po, mag-create tayo ng ambience na malaya makakakilos si Lord. Huwag tayong matutulog. Amen po. Magsabi na malakas na amen ng mga tulog. Oo, meron pa rin talaga. Yan. And kapag kasi pinakita po natin sa Panginoon na antok-antok tayo, hindi tayo interesado, aalis siya. Amen po. Sige po, i-ready na po natin ang sarili natin. Gisingin natin yung sarili natin. At i-ready po natin ang ating Bible notebook at ballpen. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita ngayong hapong ito. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastora Ellie. Palakpakan po natin siya. And amen. Magandang hapon po, tanghali sa bawat isa sa atin. Okay. O sige po, isa pa. Magsabi ng amen ang tulog. Naku, may natitira pa. May natira pa. Akala ko binuhay na ni Pastora Dayan. Okay po, ganun lang po yun. Tayo po ay nanggigising kasi po yung oras po ngayon ay oras ng natutulog na bata. Well, pag hapon kasi, tulog ka na yung bata. Okay, magandang hapon po uli at kamusta po kayo dito sa camp natin? Lahat po ng napagpala ay magsabi na malakas na amen. Ayan, so bless po tayo kasi ang lakas ng amen natin. Amen. Okay po, ngayon po ay sa Piniel, ito po yung pinaghahandaan natin. Ini-invest mo, magbibigay ka talaga, maglalabas ka, hindi lang oras, hindi lang effort talaga, pati bulsa mo, kinakailangan mong pagalawin. Ano po? At ito ay, sa bagay, nabibili natin physically, no? O nabibili natin yung gusto nating bilhin sa katawan, sa
gadgets and everything po no, sa pangangailangan natin. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-the best na ibibigyan natin ng investment ay ang spiritual mo. Amen po. Kasi po pag hindi maayos ang spiritual, minsan nagugulo ang physical. Amen po. At pagka hindi maayos ang spiritual mo, amen po, may moods ka. Totoo yan sa mga Kristiyano. Amen po. So, sino yung nandito kanina ng umaga na ang lakas po ng anointing sa pagtuturo po ng ating Pastor Boy? Magsabi kayo ng amen. Talaga naman, na ang sabi niya, bakit yung may bagay na ang mga Kristiyano hindi na nawawala sa problema. Amen po. Kulang sa panalangin, kulang sa pananampalataya, kulang sa presensya ng Diyos. So yung word na kulang. Ano kaya yung kakulangan na ito pa? Sabi niya, sa prayer, sa faith, ano po, at saka sa presensya ng Diyos. At sobrang napuspos din ako kanina kasi po, binigay sa akin yung BMW car. Binigay sa akin yung BMW car. Amen! O, di ba? So, binigay na sa akin yun, ita-drive ko na lang. That's faith. Kung ano yung kinonfess mo dahil may pangako ang Diyos, ano po, na manampalataya ka sa kanyang salita, at kung ikaw naman, you give and you shall receive. Amen po. Yun po, alam nyo, dito sa Rema, dati kinakatakot namin ituro ang about prosperity. Ayaw namin ituro, yung patungkol sa pera. Ika nga ng, pasensya na Pastora King quote lang kita. Ika nga, pag tinatawagan ko si Pastora King, Pastora, kamusta? Minsan may nararamdaman. Eto, mayroon akong konting nararamdaman, pero sabi ko kay Andy, may gamot dyan. Tatapalan ako 1,000, magaling na ako. Joke lang naman niya sa amin yon. Ay, pampabuhay lang, ayan. So, praise God, kasi ang hirap ituro. Pero ito pala, yung paraan para makita natin ang pangako ng Diyos. Kasi sa pananampalataya natin, kailangan po natin lumugar doon sa lugar na nandun ang salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, nandoon makukuha mo ang kanyang pangako. Yung pangako na nandoon, yun ang ating the word na sinasabi ni Pastor Boy kanina, tratrabahuin natin. Ang lakas ng anointing kanina about faith. Yes po. Pero alam po ba natin, ang Diyos ay merong pong proseso kung paano po tayo pagpalain. Ang ganda po nung ating binigay sa atin ng Diyos ngayon, ano po, na team po natin. Kasi ang Panginoon, ang gusto niya po sa atin ay kaya hindi pa siya dumarating, ano po? Kasi gusto niyang maratnan, i-mold ang anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, ano po, na darating siyang walang dungis. Gusto niya ang church ay malinis. Kaya nga sabi niya, kinakailangan sila ay fully furnished. Amen po. Kinakailangan sila ay walang makita perfect. Perfect ba tayo? Yes, si Lord lang ang perfect. Pero piniperfect tayo ni Lord para makarating dun sa ating. Ba't kayo nagka-camp ngayon? Kasi para makarating tayo doon sa pangako ng Panginoon, sabi ng Panginoong Yesus, watch ka lang ha, diyan lang kayo, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Okay, aalis ako, pansamantala. Pero, sabi niya, at ang gagawin ko, tatrabahuin ko yung lugar niyo doon, sa langit. Pag natapos ko na yon, babalik ako. Kaya tayo nandito ngayon, alam natin may Jesus na babalikan tayo. Kaya ka nag-i-invest, kaya ka nagbibitaw ng effort mo, kaya ka nagpo-full time to serve God, ano po, ay iiwanan mo yung pamilya mo. Yun lang isang kabataan po namin, ano po, ay magpo-full time siya ngayon. Hindi Kristiyano yung kanyang magulang, pero nilaban niya eh. Ano po, yung
pagsunod sa Panginoon kasi alam niya na may darating na Jesus. Amen po. Dahil kung alam natin na may darating na Jesus, lahat ng ito na ginagawa natin ay hindi masasayang. Amen po. At ang Panginoon ay nakikita niya kung paano ka trumabaho. Ngayon po, sabi niya po rito, no, yung kaninang binibigay po sa atin ng ating pastor, no? Sabi niya, tayo ay completely outfitted. Anong gusto niya sabihin kanina? Kompleto, outfitted ka. Kailangan, kung ano yung kailangan mo, nandyan. Ano po? Dahil marami akong kodigo, no? Ayusin ko lang. Kailangan po, nandiyan yung pangangailangan na gusto ng Panginoon. Amen po, na gusto mo at ibibigay sa'yo ng Panginoon. At sabi niya dito, ano po, bigyan ko lang kayo na ano yung natutunan po natin kanina. Sabi niya, kumpleto ka ng sandata, hindi ka nagkukulang-kulang. Ano po, yung armor of God nasa iyo. Yung prutas ng Espiritu nasa iyo. Baka yan nga lang hindi mo alam o memorize yung prutas ng Espiritu at yung sandata na galing sa Panginoon, ay matatalo tayo. Kaya nga ang sabi niya, magpunta tayo sa lugar ng salita ng Diyos at doon yung pangako niya at yun ang ating tatrabahuin para matanggap natin talaga yung kulang. Amen po. Yung kakulangan na gustong gawin ng Diyos. Yes, ang taas ng pananampalataya ng mga Kristiyano, ng mga anak ng Diyos, ng mga taga-rema. Pero bakit merong kakulangan? Bakit pagdating ng camp, ay ang sandata pa rin natin, sabi ni Pastor Boy, ay karyoka, palitaw, ano po? Bakit hindi na, ang sandata natin ay yung salita ng Diyos na sabi niya, God will provide, nandyan 2,000. Pero kasi merong kang, bago dumating yung 2,000, meron kasing proseso yan na gustong ipagawa sa atin ng Diyos na hindi kasi magic si Lord. Yes, we have faith, pero pinapaalala ni Lord, hindi ako magikero. Merong akong salita na batas na salita ko na dapat mong sundin. Amen po. Sabi niya, kailangan kompleto tayo. Okay po, darating yung time. Okay, ano lang naman yan stepping stone. Kasi yan yung paumpisa. Amin po. Parang, ganito po yan Parang dati po, ang binabayad po namin ay 40,000, 60,000. Last year, 70,000. Ngayon, 120,000. Lord, pang-camp. Hello, andiyan ba kayo? Pataas yan ng pataas. Amin po, na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, kailangan mabago na ito, mawala na yung kakulangan. Amen po. Ngayon po, alam niyo po ba ang poverty is distraction? Amen? Poverty is distraction. Ang prosperity ay ibinigay na sa atin ng Diyos. Prosperity is inheritance. Minana natin yan, binigay ng Diyos sa atin yan. Hindi yung minana natin na sakit. Amen po? Sa Proverbs chapter 37, verse 18, basahin ko lang po sa inyo. Yung mga saktabi mo, makinig ka. Okay. Sabi niya, iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Mga kapatid, ilagay natin sa ating espiritu, sa ating puso, sa ating buhay na tayo ay mayaman. Pero yung kayamanan na binigay sa atin ng Diyos, kailangan mong maunawaan at makita kung paano ito dumating yung yaman na yan. Dahil ang Panginoong Jesus, hindi siya basta-basta
Kinuha niya yung kasalanan mo, kinuha niya yung sakit mo, kinuha niya yung hirap mo, na ganun lang kadali. Amen? Anong nangyari sa kanya? Mga kapatid, hindi biro yung naranasan ni Jesus para lang makamit natin ang kaligtasan, yung kagalingan, at yung kaginhawaan sa buhay, yung kayamanan. Buhay niya ang ibinigay niya sa atin. Napakadaling pakinggan, buhay ang ibinigay. Pero sa bawat hagupit, sa bawat dugo, sa bawat latay, sa bawat hampas na na-receive niya, na natanggap niya, amen po, ay para sa akin at para sa iyo. At hindi po yun biro. Amen po. Hindi po yun laro. Hindi po yun magic. Naranasan niya mismo. At kaya nga po, takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus kasi may ginawa si Jesus. Amen po. At siya ang naging daan para tayo ay patuloy na malayang makalapit sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya pag sinabi mo in Jesus' name, tumatakbo yung kaaway. So mayroong proseso at mayroong ininvest, mayroong ibinigay, sacrifice ang Panginoon Jesus sa atin. Kaya able to receive the fully supplied, ang simbahan ay merong batas, trabaho na dapat gawin na naaayon sa kanyang salita. Amen po. Ang sabi niya rito, tayo ay minana natin ang prosperity. Sabi niya rito, sa English, the Lord knows the day of the blameless, and their inheritance will last forever. Simula nung nangyari yung sa ating Panginoong Yesus, ibinigay niya na yung kaginhawaan sa atin. And that's the time na gagawin natin yung faith. But faith without action is dead. Wala kang gagawin, sabi ni Pastor kanina, di ba? Ano yon? Nag-aantay ka ng bagsak ng langka, hindi daw bayabas. Kailangan tayo umaksyon. Sapat na ba yung aksyon mo ng palitaw? Yes, tama yun. Pero nasain naman po natin ang tumaas pa doon at titignan natin ang salita ng Diyos para makuha natin yung tamang pagpapala na galing sa pangako ng Diyos. Nung Sunday, nasa labas ako ng bahay, ng church, at mayroon lang akong kausap video call, yung love ko, yan, yung asawa ko. Ngayon, mayroon nagsasabi, palitaw. Sabi ko, gumaganon ako. Palitaw. Hindi ko alam, masasabi ko nga, kwento ko ngayon to. Tapos sabi ko gano'n hindi man ako bibili, kausap ko yung asawa ko eh. Tapos sabi gano'n, Pastora! Ay, napalingon ako. Sabi ko, oy, okay lang ba? Sabi ko pa, oy, Kyle, ang layo nyo naman makarating. Nandito kayo, nagtitinda ng palitaw. Ay, halay kayo! Pasok kayo! Pasok kayo! Siyempre, alam mo na yun, fundraising yun eh. Sabi ko, pasok kayo sa church, bumili kayo! Kasi ang layo ng pinanggalingan nila. Pasensya na kayo, hindi ko kayo nakilala kung di nyo pa ako tinawag na pastora kasi ini-snub ko sila. Ay, ang layo eh. Amen po. Ganun po yung mga workers natin. Amen. So sabi ko, wow, napakasipag naman ninyo. Pero sabi ng Panginoon, yung faith natin, taasan natin, at ang magpapataas nito ay yung
pagproseso ng kanyang salita. Naniniwala po ba tayo doon? Pinangako sa atin ng Diyos na tayo ay tagapagmana. Amen po. Tagapagmana ng kayamanan niya. My God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Kaya sabi niya, dyan lang kayo. Pero hindi ibig niya sabihin na dyan lang kayo. Kung siya tumatrabaho doon, tayo tatrabaho din dito para ma-meet natin siya pagdating ng time na gusto ng Panginoon na siya ay darating na. Amen? Kaya nga tayo nagpupursige, mga kapatid, kasi yun ang gusto ng Diyos. Hintayin natin siya. Amen po. Katulad ng sinabi ko kanina, poverty is distraction. Ang prosperity, amen po, ay hindi para sa sanglibutan. Ang prosperity ay hindi para kung kanino lang. Ang prosperity na pinangako na may manas tayo ay para sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano. Amen po. Pero tayo po ay merong batas na dapat sundin sa Panginoon. Amen? So meron akong 3 ibibigay sa inyo na to break yung pong para mabuksan ang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung para mabuksan ang prosperity sa atin. Para mawala tayo dun sa bigat ng, sabi ni Pastor kanina, kailangan mo pang sale, kailangan mo pa ng one by one take one. Yung iba, mas lalo nang bumaba, ukay-ukay pa. Hello? Sino nag-ukay-ukay dito? Wag na kayo magtaas ng kamay. Okay po? Okay kasi imported eh. Imported din kaya yon, di ba? Kaya lang, baka sino nagsuot nun. Okay lang yun. Talagang ganon. Alam nyo, and the best thing na ibibigay sa atin ng Diyos para mabuksan, ma-open ang prosperity sa atin is obedience. Amen. Sabi niya rito, my God's law. Merong tayong susundan. Amen po. Yung prosperity, i-apply natin yung gusto ng Diyos. Tulog ba kayo? Amen. Ang daming tulog. Wag kasi kailangan natin makuha yung kulang natin. Dito po tayo sa fully supplied. Kinakailangan nandoon yung makukuha natin yung walang kulang, kompleto ang gamit, hindi ka nagkukulang. Sabi kanina ni Pastor Boy. Amen po. Yung notebook mo lang ay napakaganda, yung ballpen mo lang ay napakaganda, yung damit mo ay napakaganda, imported. Pwede bang mailagay natin sa natin may branded yung ating mga gamit? Ayun yung sinasabing full supply. Yung pag meron, hindi ka mawawalan. Andiyan dyan lang. Amen po. At yung confession po natin, tuloy-tuloy lang. Yun yung sinasabi niyang pagpapala. Okay? So number 1 is maging stewardship. Stewardship. Kinakailangan mapagkakatiwalaan ka ng Diyos. Amen po. Bilang isang anak ng Diyos, kinakailangan may pagtitiwala ang Diyos sa iyo. Sa maliit o sa malaki, ay merong kaya kang pagtiwalaan ng Diyos. Amen po. Hindi yung katiwaldas. Amen? At dun sa Mateo chapter 25, alam na po natin yung story nito, chapter 14 up to 29. Yung amo nila ay umalis, yung kanilang Panginoon, yung amo nila umalis, o sige, aalis ako ha. Okay, papamahala ko sa inyo to, bibigyan kita ng 5,000, bibigyan kita ng 2,000, ikaw bibigyan kita ng 1,000. Ano daw? Okay, para sa inyo yan, ingatan ninyo.
Ngayon, yung kanilang amo aalis na mahabang panahon at merong time ng kanyang pagdating. At alam nyo, yung binigyan na 5,000. Alam na natin ito istoryang to eh. Pero kailangan natin mabalikan ngayon na yung binigyan ng 5,000, pinangalakal niya to. Trinabaho niya to. Amen po? Gumalaw siya. May effort siyang ginawa. Nangalakal, nagnegosyo. Amen po. At ganun din yung binigyan ng 2,000, and-expand din niya yung pera, and-explore niya yung pera. Amen po. At yung 1,000 sa 1,000 na binigyan, naghukay sa lupa. Baon niya. Diyan ka muna. Okay po? Ngayon, eto na yun. Dumating na ang Panginoon. Ano pong pangyayari? Yung 5,000 na binigyan niya, yung 2,000, ibinalik sa kanya at sabi niya, Panginoon, ito po yung 5,000, ito po yung 2,000. At meron pa pong nag-multiply. Yung 5,000 naging 10,000, yung 2,000 naging 4,000. Amen po. At yung 1,000, tingnan natin, ang sabi nung Panginoon sa binigyan niya ng 5,000, magaling, tapat at mabuting alipin. Amen po. Yamang naging tapat ka, sabi niya ganon, sa kaunting halaga, makikihati ka sa akin. Share na sila ng Lord. Amen po? Gusto mo bang makipag-share kay Lord? Huwag kang makipag-share sa sanglibutan. Masasaktan ka lang. Bakit? Baka makonsumisyon ka lang. Pero sa pangako ng Panginoon, amen po, ay ibibigay niya, okay, tapat at magaling na alipin, isi-share ko sa'yo. Ganon din sa 2,000, tapat at mabuting alipin. Sabi niya, sa konting halaga, sabi niya, pinamahalaanan mo ito, binagbilin ko sa'yo, okay? Sabi niya, pamamahalain kita ng malaki pa. Amen? At eto ngayon, yung 1,000, binigyan siya ng 1,000, sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo ay mahigpit. Ani niya, no? Umagapas po kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani po kayo ng inyong hinasikan. Kaya po, ang ginawa ko, natakot po ako. Ginawa ko po ay ibinaon ko po ito sa lupa. At ito po ngayon ang salapi ibinibigay ko sa inyo. Alam niyo, sabi niya, masama at tamad na alipin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Kasi ang pagpapala ng Panginoon, kailangan napapagkatiwalaan tayo ng Diyos. Amen po. Ang pagpapala ng Panginoon, kinakailangan, sabi niya dito, merong puso sa Panginoon na handang sumunod. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Sabi mo sa katabi mo, trumabaho ka. Kahit maliit lang yan, pagkakatiwalaan ka. Alam niyo po, dumating po ako dun sa time, na mag-isa ka na lang. Wala pa uso nun ng worker, walang usong kasama. Kaya hindi ka po pwedeng magsayang, nag-iisa lang po ako, hindi po. Kahit mag-isa ka, kasama mo ang Panginoon. Dahil tama ang puso mo, tama ang relasyon mo sa Kanya, alam mong may darating na Jesus, alam mong may pinagagawa ang Panginoon sa'yo. Amen po. Ano man yung ibinigay sa'yo, gagawin mo yan ng kahit walang nakakakita sa'yo. Amen po. Yung maliit na pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, okay, minsan dito sa church natin, yung mga workers, marami tayong, okay, yung palitaw na tinda mo, yung tinubo mo, yung binigay sa'yo, ayan, kailangan po tayong pagkatiwalaan ng Panginoon. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin, na kinakailangan nandoon na alam niya
ando doon yung honesty and obedience ng mga anak ng Diyos upang mabuksan ang pagpapala ng Panginoon. Amen! Sabi niya, give and you shall receive. Kinakailangan yung pananampalataya natin, we walk by faith and not by sight. Lalakad lang po tayo. Ang mga Kristiyano dapat po nabubuhay sa pananampalataya. You walk by faith, yung kakainin mo, yung dadamitin mo, yung pang-suporta mo sa anak mo, amin po, pag-aaral, o may negosyo ka, ano dapat mong ginagawa, kasalukuyang ginagawa ngayon, amin po, nabubuhay ka, nangyayari, nagaganap lang dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. At tayo ay dapat na pagkakatiwalaan ng Diyos sa maliit o malaking bagay. Ito man ay sa pera o ito man ay sa mga bagay lang o ito man ay sabihin natin sa binigay nating ministeryo, binigay ng Diyos ng ministeryo sa bawat isa sa atin. Dapat po tayo ay napapagkatiwalaan. Amen po? Okay, so number 2, generosity. Generous ka dapat. Anong ibig sabihin nun? Diyan pa ba kayo? Okay. Sa Luke 6:38, katulad ng sinabi ko kanina, basahin ko po ito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Ang tunay na pagpapala, ang iba, sabi niya, i-bless ako ni Lord, at para may maibigay ako. Pero ang batas ng Panginoon, magbigay ka para ikaw ay bibigyan. Amen po? At pag binigyan ka, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, kaya ka pinagpapala ng Diyos kasi para, sabi niya, magagawa ng Diyos na pasaganain ko kayo sa lahat ng inyong bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang magamit ninyo, magamit kayo sa pagkakawang gawa. Amen po? Ibibless ka, daluyan tayo ng pagpapala. Okay po. Number 1 po na magagawa po natin to, yes, nagbibigay ka, you give and you shall receive. Pero alam niyo po ba, may batas ng prosperity. Ang sabi niya, una ay Malakay chapter 10, 3:10. Ibigay mo ang para sa Panginoon at bubuksan niya ang kalangitan para ibuhos sa'yo. Amen po. Okay, mapagbigay tayo pero ang gusto ng Panginoon, yung pagbibigay natin sa Kanya, siya muna yung una nating mabigyan. Amen po. Bago dumating sa atin ang pagpapala, nandoon yung unang pagbibigay sa Kanya. At kinakailangan tulad ng, kailangan kasi yung stewardship at saka yung generosity ay magkasama. Amen po. Yung mapagkatiwalaan ka niya, doon sa pangako niya na sinasabi niya, ibigay mo sa akin, yung para sa akin. Amen po. Minsan nagkukulang ang gawain natin kasi po may kakulangan. Saan po? Sa sinasabi ng Panginoon, na hindi ka mapagkatiwalaan yung para ibalik mo yung para sa akin. Amen? Ano yung ibabalik natin para sa Kanya? Ito po yung 10% ng kinikita mo o anong merong kang hawak na dumarating sa'yo. Amen? Sabihin niya, estudyante naman ako eh. Hindi ako makapagbigay. No, meron kang natatanggap na nahahawakan at anuman ang mahawakan ng iyong kamay ay pagpapalain ng Diyos. Amen po. Kung ikaw ay susunod sa pagbibigay at ang pagbibigay na ito mapagkatiwalaan ka, ano po, sa iyong tithes. Amen. Sabi mo nga, tither ako. Mahina. Konti nagta-tithes. Sabi mo nga, tither ako. Sure ka? Tither ka ngayon, sa susunod na buwan, hindi. Tither ka ngayon, sa susunod na buwan, hindi. Bungi. Tither ka ba? Hindi ka tither. Ang tither, sabi niya, fully supplied, kinakailangan ibibigay mo yan. Walang mintis.
Kasi pag hindi mo binigay yan, nagnanakaw ka sa Panginoon. Amen po. Alam na mga pastor ninyo at yung auditor and yung ating mga treasurer kung sino ang hindi nagsosole ng 10% para sa Panginoon. Amen po. Faith nga tayo. Wow, yes, Lord! Yes, Lord! Praise the Lord! I claim it! I claim it! Kaninang umaga, super, no? Pero ngayon, kamusta yung pagtitiwala at pagbibigay natin sa Panginoon patungkol para sa Kanya? Amen po. Pinapaalala sa atin ngayon dito na ang bunga ng prosperity ay yung pagsalita, yung salita ng Diyos, ano po, na mapagkatiwalaan ka at maibigay mo, ano po, yung para sa Panginoon at para dun sa pangangailangan ng simbahan at ng mga kaluluwa. Minsan, ganito nagkakaproblema. Okay, bigay ka ng bigay. Bigay ka ng bigay. Pakain dito, pakain dyan. Okay, abili dito, pangangailangan ng simbahan. Bibili mo lahat yung pangangailangan ng simbahan. Amen po. Pero hindi ka nagtatites. Tama ba yon? And then mauubusan ka at mapapagod ka at sasabihin mo, hanggang dito na lang ako. Meron na naman akong problema sa pera. Amen po. Bakit? Yung batas ng kasaganaan ay nalalabs natin. Amen po. Alam nyo, kahit maliit lang, kahit na 10 piso, 100 lang yung ibibigay sa'yo, yung 10 piso maibibigay mo sa Panginoon, nakakasunod ka sa gusto ng Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, yung pong prosperity ay kailangan may obedience, may pagsunod sa Panginoon. Dito sa Rema, ang ginagawa natin, ano po, yes, batas yun na kinakailangan, sinasabi ng Biblia na ibigay mo ang para sa Kanya. Dahil pag hindi mo binigay sa Kanya, pag nanakaw at pag nagnakaw ka sa Panginoon, ano po, hindi po sa'yo yan. Tandaan natin, hindi sa'yo yon. Yung 90% lang ang sa'yo, yung 10% hindi yan sa'yo. Amen po? Pag kinuha mo na yung 10%, kinuha mo pa yon 100%, ninakawan mo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi, huwag mong nanakawan ng Panginoon. Dahil ang sinabi niya doon, may darating na salot. May darating na problema. Kaya nga, hindi nawawala yung problema. Sabi ng pastor natin, ano po, dahil kulang ka sa panalangin, yes, kulang ka sa pananampalataya. Pananampalataya na hanggang ngayon, hindi ka pa rin naniniwala na ibibigay mo sa Panginoon ang para sa Kanya and the window of heaven, ibabagsak niya ang abundant blessing. Hindi ka pa rin naniniwala, kaya kulang pa rin sa pananampalataya. Amen po. Hindi pa rin maibigay na halos dapat siya yung inuuna. Diyan ba kayo? Kaso pag tumawag si Shopee. Tama ba yung kanta, yung ano, di ako nagsha-Shopee. Ay natataranta ka para bigay yung bayad. Amen? Eh hindi ka, mataranta ka naman din para ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Amen po? Para mabuksan yung talagang tunay na pananampalataya po natin. Yan po ang susi ng Biblia na ang hirap dating tinuturo pero ngayon talagang inalalatag na po sa atin kasi ito ang way ng pagpapala sa atin. Amen po. At dito sa Rema, okay, nagtatites ka at may partnership tayo. Amen. Yung partnership natin ay para mabuksan ang mga simbahan. Sabi mo, naunawa mo ba? Taga-Rema ka ba? Magsabi ng amen na nagpa-partnership. Oy, marami.
Magsabi ng amen ang hindi nagpa-partnership. Uy, nakikinig sila. Praise the Lord. So lahat tayo ay nagpa-partnership. Sabihin mo, congrats. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos dito sa Rema. Kulang pa rin. Amen po? Yun po ang inuutos sa atin ng Panginoon. Yung pong pagbigay sa Kanya at yung dito sa Rema, yung partnership po natin. Amen? At tinutulungan din tayo ng wiam. Amen po? May area yan, mga kapatid. At ito po ang tatrabahuin natin dito sa Rema. In order na ba-bless tayo ng Panginoon at i-boost niya yung abundant blessing sa atin, makasunod tayo sa sinasabi niya. Kasi po, ang proseso niya is give and you shall receive. Amen po? Meron kang i-release at meron kang, pag na-release mo ito, may matatanggap ka. Kaya nga sabi niya, kinakailangan ang palad natin ay nakabukas palagi. Generous kang magbigay. Amen po. May mga taong mapagbigay at asahan ninyo, hindi ito magkukulang yung mga taong giver. Continuous supply ang ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ito po yung number 3. Kinakailangan tayo ay faithful. Faithfulness. Problema, pagka ikaw ay, nako, andyan na yung electric, andyan na yung, kasi nag-aircon kami, tumaas yung electric ko, ano po, nako, may tuition yung anak ko, next time na lang ako magta-tights. Hindi consistent. Nahahadlangan. Sabi po, kahit na anong dumating na problema po natin, yung katapatan natin sa Panginoon ay magpapatuloy sa pagbibigay. Hello? Kailangan natin gisingin ng mga tao ngayon kasi kanina talagang lakas anointing kasi faith yun. Talagang makikita mo eh. Pero ngayon, mayroong gagawin eh. Amen po? Meron kang gagawin. Meron kang ibibigay. Meron kang dapat na tatrabahuin. At sabi ng Panginoon, yung katapatan ng bawat isa sa atin ay magbibigay sa atin. Yung faithfulness, yung ibig sabihin tuloy-tuloy, consistent, hindi ka magsasawa sa pagbibigay. Sabi niya dito, Galatians 6:9, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Amen po. Huwag kang ningas kugon. Huwag kang ngayon lang. Amen po. Dahil yung ginawa ni Jesus sa krus, amen po, tinapos niya. At pagdating doon sa nakapako na siya, meron pa siyang salita sa 7 last word niya. Ang sabi niya po, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen po. Nando doon sa tinapos niya. Tayo po tatapusin natin at walang sawang pagbibigay, walang sawang pagkakawang gawa. Amen po. Walang sawang pagsunod. Consistent yung mga binibigay po natin. Amen. At meron tayong records sa ating mga churches. At paano ba naman si Pastora? Ba't ba pinag-uusapan natin to? Yun po ang batas ng kaginhawaan sa buhay po natin. Kaya nga sabi niya, hindi po tayo lalayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon. Kailangan po nating makita, yung pong sinasabing, what you sow, you reap. Amen. Sabi niya sa Psalms 126 verse 5, silang mga nagbubukid na nagtatanim ng mga may luha, bayaan mong mag-aning masaya't natutuwa. Amen po. At sabi niya po rito sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang kukunin ng Panginoon. Yung mananatiling katapatan mo,
sa pagbibigay sa Panginoon. Yung tithes mo, Lord, hindi ko po pwedeng ano man ang mangyari, ibibigay at ibibigay ko. Lord, yung partnership ko, hindi po pwede, ano mang mangyari, ibibigay at ibibigay ko. Amen po. May commitment ka na ibibigay sa Panginoon para tayo po ay mabuksan ang pagpapala ng Panginoon. Pag dumating sa iyo, wag mong hihintuan, lalo na pag may dumating na crisis, kasi nagkasakit, kasi may mga excuses tayo, kaya hindi ako nakapag-partnership, kaya hindi ako nag-tithes. Amen po. Yan po ang way para tayo ay pagpalain. Yung pagtitiwala ng Diyos sa atin na gagawin mo bilang isang Kristiyano, yung part mo na maibigay, yung para sa Kanya. Yung part mo maibigay dito sa atin sa simbahan. Kasi 1,000 churches ang binigay sa atin. Ano po, na vision sa atin ng ating pastor na 1,000 churches ang ibibigay sa atin. Kaya kinakailangan tayong patuloy na nandoon sa pagbibigay at maging faithful ka sa pinagagawa ng Diyos sa'yo patungkol po sa pagbibigay. Amen? At nawa po ngayong same break camp na itong camp na to, lalabas tayo na maayos pagdating po sa pagbibigay. Maayos natin. Sasabihin mo, hindi man ako nagkulang ng pagbibigay eh. Yes, pero kailangan makikita mo, makiklaim mo ngayon, yung sinasabi niyang, give and you shall receive pag nagbigay ka. Amen? Maraming mga dumarating na problema po sa atin, pero pag nakita ng Diyos, yung faithfulness mo, amin po, sa pagbibigay, ibubuhos niya sa atin ang pagpapala ng Panginoon. Amen po? Ngayon gusto ko po muna kayo yumuko. Yuko lahat, yuko. Kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung sarili mo. Napakadaling magsabi ng amen. Yes, nagpa-partnership ako. Nagbibigay ako. Ngayon, i-demand mo sa Panginoon na, Lord, naibigay ko naman yung para sa'yo eh. Naibigay ko rin yung para sa pangangailangan ng simbahan. Pero ano ang kalagayan ko ngayon, Panginoon? Mananampalataya ako sa'yo. At gusto ko nang maalis sa problema ng pinansyal. Deuteronomy chapter 28, verse 12. Sabi niya, ibubuhos ko ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain ko ang iyong mga gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, bagkus kayo pa ang magpapahiram. Lord, ayoko na ng utang. Kasi may pangako ka, may sinabi ka, Panginoon. Nananampalataya ka ako, Lord, sabihin mo, kausapin mo ang Diyos, na kung magiging faithful lang ako para ibigay ko yung para sa'yo, at ibigay ko yung pangangailangan ng simbahan, wala nang kakulangan. Simpleng mensahe ng Diyos para matanggap natin yung kaninang, yes, by faith, Lord, makukuha ko to. Pero sabi ng Lord, ayusin mo
yung pagbibigay mo sa akin. May tinanim ka. Your seed must be planted. Kinakailangan mong alagaan ito, tanan ito. I-demand natin, Lord, ayoko na ng utang. Ayoko na rin ng problema sa camp. Na every time magka-camp na lang, nagiging burden sa akin na parang ang hirap. Matuto kang magtanim. Malayo pa lang. Bago dumating yung bagyo. Sabi ng Pastor Boy, mag-pray ka na bago dumating yung bagyo. Hindi yan dyan yung bagyo, ngayon ka lang magpipray, wala na. Aalis ka sa camp na to, sabihin mo, Lord, ayoko na ng gipit. Ayoko na ng kawalan. Pero tulungan mo akong maging faithful na ibigay yung para sa'yo. Tulungan mo akong maging faithful na ibigay ko yung pangangailangan ng simbahan. Main pangangailangan ng simbahan, yung partnership natin, mga kapatid. Yes, nandiyan ang mga wiyam. Maging tumaas yung ating pananampalataya, mag-increase. Pag nagbibigay ka, magre-release ka, darating ang increase. Ang saya-saya magsabi, napakataas yung faith natin. Yes, Lord, I claim it. Nagki-claim ka, pero ba't di mo matanggap? Kasi wala ka sa proseso ng prosperity. Kahit estudyante ka pa lang, give and you shall receive. Ikaw muna yung magbibigay, hindi si Lord. Mag-uumpisa ka munang magbigay. And maging faithful tayo dito, mga kapatid. Ang hirap namang magpapa-offering na naman kasi kulang. Sa mga hindi pa nagbabayad, wala, kulang yung bayad. No, nandoon pa lang tayo sa labas ng pinyel. Dapat bayad na tayo kasi yun ang sinabi sa instruction. And the Word of God has an instruction. May instruction ang Diyos sa atin na dapat nating sundin. At siguro ngayon magpa-offering tayo kasi bayad na lahat at yun ay gagamitin sa gawain ng Panginoon kung saan man ito maikakalago pa, hindi dahil sa pambayad sa mga hindi nagbayad. Yes, napaka-brutal natin, pero ang prosperity ay sa pagsunod natin at sa instruction ng Panginoon sa Kanyang salita. Pag nagbigay ka, nagtanim ka, nasunod mo yung batas ng salita ng Diyos, mag-expect ka to harvest. May harvest na kukunin ka. And it's time, itong araw na to, itong camp na to, it's time for harvest, mga kapatid. Pero kailangan nating ma-check kung yung faithfulness na Lord, nagawa ko. Pinayuko ko po kayo kasi kailangan individual makausap mo ang Panginoon. Mahirap po itong bagay na to. Hindi basta-basta po natin maituro ito, pero by the grace of God, kailangan po natin maipaalala sa bawat isa sa atin. By the grace of God, amen po.
Alam ko ang rema. Kung ano yung blessing na natatanggap natin ngayon. Dodoblehin pa ng Diyos natin because our God is God of multiplication. Imumultiply niya yung kung anong meron pa tayo kung marunong tayong sumunod sa kanyang salita. Sabi mo, Lord, sorry kung hindi ako nakakasunod dun sa tithes. Yung para sa'yo. Meron. Meron. Alam ninyo yan. Alam natin yan. Pero dahil sa alam mong may darating na Jesus, dahil sa alam mo ang tunay na relasyon mo sa Panginoon, magagawa mo yan. Amen po. Gagawin mo yan. At masasabi mo, yes, I claim. Magkaka-BMW ako. Kakamotor ako. Sabi ni Pastor Boy, i-claim natin magkakamotor ka. Sige po, patuloy na tayo nakayuko. Kausapin mo ang Panginoon. May isang worker, napaka-update niya, magbibigay siya ng report sa akin. Tuwing katapusan, finish na ang report niya, tithes of total collection, tithes of tithes, partnership, continuous yun hanggang hinawakan niya yung church na yun. Alam niyo, sabi niya, Pastora, may na-bless po sa akin. Binigyan ako ng 1,000. Sabi ko kasi, nandun ka sa pagsunod. Consistent yung ginagawa mo na pagbibigay sa Panginoon. At binabalik ng Diyos sa iyo yan. Hanapin natin yung problema, yung kulang para po sa pagpapala ng Panginoon sa atin. Dahil ang inaabot natin ay yung makarating tayo dun sa kalangitan at kailangan nandito pa lang tayo sa lupa, natatanggap na natin yung pagpapalang pinangako ng Diyos na enjoy mo na dito pa lang sa lupa. Sabi niya, fully supplied. Fully supplied. Hallelujah. Pag nagtanim ka, may aanihin ka. Isang paalala po ito sa atin ngayon. Sige po, tingin nga po kayo. Alam niyo, dumating yung time from January. Nagkautang ako. 15,000. Lord, ayoko na utang. Alam niyo po, yung inutangan ko, sabi niya, huwag mo na akong bayaran, sa'yo na yan. Hallelujah. Dumating yung time, wala akong trabaho. Itong taon na to. Ang ginagawa ko, sabi niya, pagpapalain kita sa ginagawa mo. Ang pagpapala ng Diyos dito sa gawain niya na ginagawa ko. Sabi niya, di ba wala kayong trabaho? Sige, buwan-buwan, susuplayan kita, 3,000. Hindi ako nagtatrabaho, pero nagsusupply. Amen. Yung blessing darating sa'yo dahil nagtatrabaho ka sa ubasan ng Panginoon at sumusunod ka sa proseso niya. Amen po. Buwan-buwan.
Sabi ko sa inyo, hindi ako bumibili ng damit. Binibigay. Amen po. At natapos ko ang isang misyon na faith journey ang ginawa namin sa buhay namin. And now this is time of harvest. Kaya nga sabi sa akin, pangako yung BMW. Yes, amen, I claim. Kasi alam mo sa sarili mo kung matatanggap mo o hindi. Amen. Pero kanina sabi ko, Lord, BMW ba yung prayer ko? Pero yes, yun ang sinabing pinangako eh. Amen po. Amen. Alam mo kung pagpapalain ka ng Panginoon, kung ibibigay niya sa iyo, merong kang right na magsabi, I claim. Kasi alam mo na sumunod ka sa batas ng pagbibigay sa Panginoon. Pero mahihiya ka na magsabi ng I claim and minsan doubted ka pa. Doubt ka. Kasi alam mo sa sarili mo, kulang. Nabungi ako. Amen. Nabungi ako. If you're willing and obedient, you will eat the best of the land. Andiyan ba kayo mga kapatid? May dumarating na pagpapalang ibibigay ng Diyos. God will provide. At sabi namin dito sa camp, $48,000, 60 plus, last year 72, ngayon 121,000. My God, Lord, kasi para sa'yo yan. Amen po, dahil bibigay mo sa amin. Ito, i-investan mo tong camp na to. Amen. Kaya tama yung sabi ni Pastor Boy, wala ba tayong ibang sandata na hindi na lang yung mga karyoka, isa pa, mga gamit. Ang sandata natin ay yung salita ng Diyos na susundan mo, lalakaran mo, aaksyonan mo. And because faith without action is dead. And you will fight the good fight of faith. Nasabi mo, I will fight the good fight of faith. Sige, sabi natin, I will fight the good fight of faith. Dahil alam mo na sa kasunod ka sa Panginoon. Amen. Sa pangyuko, ano ba yung kahilingan po natin ngayon? Pinansyal, bagay, mahihiling mo yan. Sabihin mo ngayon. Sabihin mo, Lord, naalaman niyo po yung kanilang prayer request ngayon, yung gusto nilang makuha ngayon, Panginoon. And alam mo rin yung proseso ng pagsunod nila, O Diyos. Hallelujah. I declare blessing, Lord, sa bawat isa, financial blessing, Lord. Aalisin mo kami sa kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus. At ibibigay mo sa amin, Panginoon, yung prosperity. Dahil, Lord, ibibigay mo, gagawin namin yung batas ng pinansyal na yung prosperity, yung kaginhawaan. Mapagkatiwalaan lang kami. Maging mapagbigay kami, bukas ang palad, at maging matapat kami sa mga pinagagawa mo sa amin patungkol sa pagbibigay sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, naririnig ng Diyos yung gusto mo at
Sabihin mo ngayon sa Kanya, yung pangangailangan mo, sabihin mo sa Kanya, pinansyal man ito, amen, o bagay man ito, banggitin mo, confess mo. At kung alam mong ikaw ay nagkulang, nagkasala, hindi mo nagawa, hindi ka naging steward doon sa pagbibigay para sa Kanya, ang Diyos, andun yung pagpapatawad. Kaya hindi ka maalis-alis dyan kasi nandoon yung kakulangan. Sige, tayo po tayo at itaas mo yan. Sabi mo, Panginoon, ako'y nagtitiwala sa'yo. Magiging steward ako, Lord. Mapapagkatiwalaan mo ako na ibibigay ko tuloy-tuloy ang para sa iyo, Panginoon. At maaasahan mo ako sa iyong gawain, O Diyos. Magiging generous ako, Lord. At magiging faithful ako, dumating man yung problema, magiging faithful ako na ibigay yung para sa iyo. Hallelujah. Alam ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Pero mahal ka ng Panginoon. At dapat unahin mo siya. Yung pinagagawa niya sa atin, yung batas ng kaginhawaan, ng prosperity, ay magawa po natin. Ako'y hallelujah. At ngayon, iwaksi mo, ayaw ka na ng utang, Lord, dahil may pangako ka sa akin. Tulungan mo ako masunod yung batas ng pagbibigay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, dito sa Rema, O Diyos, tulungan niyo po kami na makasunod sa batas ng pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Matuto kami na maibigay yung para sa iyo, O Diyos. Dahil pangako mo, Panginoon, you will pour out the abundant blessing, O Lord God. Lord, ito po yung nais namin. This is time of harvest, Lord. Hallelujah. Ito na po yung time ng harvest time, Lord. Nawa, Panginoon, madaanan kami nito. Nawa, Panginoon, maranasan namin ito, O Diyos. Dahil may tinanim kami, Panginoon. Hallelujah, nag-expect kami ngayon. May tinanim kami, Panginoon. Nag-expect kami ngayon, O Diyos. Hallelujah. Na kahit ang pangkam namin, Panginoon, hindi na namin problemahin. Dahil, O Diyos, nakasunod kami sa batas ng iyong salita, yung mga pangako mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ano man dumating na crisis sa buhay namin, Panginoon, naibigay pa rin namin yung para sa iyo. At patawarin niyo po kami kung hindi po namin nagawa ito. Nagkulang kami, O Diyos. Hallelujah. But this time, Lord, through our worship, Lord, sa iyo lamang kami magtitiwala para magawa namin ang lahat ng ito, Panginoon. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, Lord, nagtitiwala sa iyo. Sige, hallelujah. Patuloy niyo pong kausapin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala po muli sa amin, O Diyos. At ang Rema, Panginoon, patuloy mong ibubuhos ang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang mga sandata namin ay ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Ang kayamanan namin ay ang iyong salita, O Diyos. Panginoon, hallelujah. Ito ang magpapalakas sa amin. Ito ang magtutulak sa amin, Panginoon. Ang iyong mga salita, O Diyos.
Yes, Lord. Hallelujah. Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Yes, Lord. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. For the very last time, sige po, sabihin niyo, ako'y nagtitiwala sa iyo, Lord. Wala sa iyo. Kalakasan Thank you, ko'y Jesus. nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Dalangin po namin na gabayan niyo kami patuloy, O Diyos, na masunod. Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako. At salamat po, O Diyos, sa pagpapala na patuloy niyo pang ibibigay sa bawat isa. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpala na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise the Lord.